Sino ito? Di ba yung sinabi ko nga sa inyo? Si Senator Revilla. Ngayon, pinagpepiestahan na naman si Senator Revilla. Pero ikikwento ko sa inyo kung ano talaga ang tunay na nangyayari dyan kay Senator Revilla. Sisimulan natin sa pamamagitan nitong balita na ito. Ito, papakita ko sa inyo, ha? So, chotomate. Ayan. Yan. Kita niyo yan? Anong title? Nita. Ano yung Nita? Nita question Raps versus Revilla. Ano yung NITA? National Institute for Transparency and Accountability. Ang linaw-linaw na po dyan, ha? Sabi dyan, in a PAC press conference, NITA Executive Director Carlos Ayala raised alarms over the potential prosecution of former Senator Bong Revilla. Sinasabi dito, tatagalugin na lang natin, ha, kasi para mas malinaw ang ating paliwanag dito. Ang grupo na ito ay nagki-question dun sa paratang kay Senator Revilla. Kasi kung maaalala ninyo, noong una wala naman sa eksena si Senator Revilla. Hanggang pumasok itong yung DPWH official. Na sino yun? Na bit ni Remulla. Tandaan nyo yung si Remulla na dating DOJ? Lagi niyang kasama yun. Bit niya yung si ano ang pangalan nun? Si Alcantara ba yun? Chotomate, ha? DPWH. Hindi si Alcantara. Sorry. Si isa. Official. Etong si Bernardo. Yun, kasi yung pangalan niya, pangalan ng Comblo. Bernardo. Diba? Yung si Bernardo, noong una wala sa eksena eh. Lahat ng mga nagsasalita, hindi pa kasama si Revilla. Pansinin ninyo, ha? Sino lang ang nagdala kay Revilla, sa yung pangalan ni Revilla? Si Alcantara, si Bernardo. At every time na umaattend si Bernardo, ang may bit-bit sa kanya, si Remulla. DOJ Secretary pa to si Remulla. At the same time noon, naalala nyo, may inabutan pa na papel, di ba? Yung affidavit ni Bernardo. Di ba? Lagi siyang ganun. Kesyo daw, nung una, sa salita ni Bernardo, wala pa si Revilla. Nung pangalawang mga pumunta, meron na. Yung pangatlo, iba na naman ang kwento, nadadagdagan yung kwento. At every time pumupunta si Bernardo sa Senado, kasama si Remulla. Ganito kasi kwento niyan. Dito sa article na to, sinasabi dito, na itong walang dokumento, walang testigo, walang pisikal na ebidensya, puro kwento lang, hearsay o chismis lang. Yun ang sinasabi nitong article na to. Hindi lang si Revilla pero siya lang inuusig sa parehong salaysay. Dinidiin si Revilla. Yung iba, tinigilan na. Halimbawa, si Chis Escudero, Mark Villar, Jingo Estrada, Joel Villanueva, Grace Poe, Nancy Binay, Sani Angara, yung mga nabanggit, nawala na. Pati nga si Bam Aquino, sinabi dito eh. But none of them, sabi diyan sa article, recommended for charges. That's something fishy. Bakit si Revilla lang ang nire-recommendang kasuhan? Diba? Merong mga butas na hindi ka panipaniwalang kwento. Sabi ng NITA ho nagsabi, yung grupo, tinawag daw na testigo na close friend si Revilla.
Pero ang kwento ay walang kasamang tao, walang security, walang dokumento, walang koordinasyon. Ayon sa NITA, walang batikang opisyal ang gagawa ng ganito ng kapabayaan. Ha? Hindi man lang pinagsalita si Revilla bago pinangalanan sa publiko. Sabi na NITA, hindi sinumon si Revilla, pinatawag si Revilla, hindi daw si pinatawag, hindi binigyan ng pagkakataon sumagot, pero pinangalanan agad sa publiko. Alam mo, sabi nga nila, sabi ng NITA, ang summary ng article na ito ay mahina at chismis lang ang lahat ng ebidensya kay Bong Revilla. Hindi siya pinakinabangan pinakinggan bago inakusahan. At bakit siya lang inuusig kung marami ang nadadawit. Kaya humiling sila ng patas at independent investigation. Ganito kasi ang kwento niyan. Kaya kwento ko lang sa inyo, ha? Bahagya kasi may narinig akong kwento. Sa Cavite kasi, dati palang magkaaway ang mga Remulla at ang Revilla sa politika. Actually, medyo magulo nga daw dyan. Di ko alam kasi bata pa ako eh. Pero noong unang panahon daw, magulo daw ang politika dyan sa Cavite. Until nag-usap yung dalawang pamilya. Pamilya Remulla, pamilya Revilla. Naayos, nagbigayan sila. Sa'yo ang tundo, sa akin ang Maynila. Sa'yo ang distrito na to, sa'yo ang distrito na ito. Hati, para wala ng gulo. Okay? At nakita naman dating gobernador din ng mga Revilla eh. Pero binigyan ng pagkakataon ng mga Remulla. Yeah, ganyan. Ang problema ngayon daw, ang kwento dyan sa Cavite, wala nang matikas na Remulla. Bakit? Kasi, aside from hindi talaga matikas yung isa doon. O yung tanong nyo kay Sir Jack, may naamoy si Sir Jack dyan eh. Hindi, ito since si John Vic ay DILG na, si Remulla, yung isang Remulla pa, di ba? Yung malapit na. Hindi, malapit nang hindi makita. Ang itim na kasi. Di ba? Nasa ombudsman na. Wala nang Remulla ang papalit bilang gobernador at yung iba pang mga Remulla. Kasi yung ibang mga kapamilyang Remulla, palpak. Hindi naman kilala. Hindi lang yun, mahina. Yung iba meron pang, alam mo na, shady background. I-google nyo na lang, di ba? Ang problema, ang mga Revilla, yung mga kapatid ba yung isa, pinsan or something. Basta lahat ng Revilla, maganda ang takbuhin. Kahit nga si Mayor Lani, maganda ang takbuhin sa Cavite. Sa madaling salita, yung mga tao, nakikita na ma-occupy ng itong mga posisyon sa Cavite ng mga Revilla. 1, buwisit na sila sa mga Remulla. 2, may isa pang, alam mo na, nahuli. 3, talagang wala na. Ibig sabihin, walang maayos ngayon. Okay? Ganun ang nangyayari. Kaya daw, ngayon, sabi nila, tila dinudurog ng mga Remulla ang Revilla. Pinuputikan, dinudumihan. Kaya nga, di umano, allegedly, itong si Bernardo, yung DPWH, bigla-bigla na lang nadamay si Senator Bong Revilla, dating Senator Bong Revilla. Nanuuna naman wala sa testimony niya. At the same time, pinadiin. Idadamay nga daw yung buong pamilya. Para bagang idinidikit yung mga pamilya ni Senator Bong Revilla para masira sa Cavite. Kasi ang prediction sa 2028, walang mananalong Remulla dyan. Burado na ang Remulla sa Cavite. Yan ang sabi sa akin ng mga taga Cavite.
Kinikwento nila sa akin. Wala naman, una-una palpak talaga mga Rimulya sa Cavite. Walang nagawang maayos. Sabit-sabit. Hindi, tanungin nyo na lang yung mga nasa Cavite. Tanungin nyo, sino talaga mas gusto nila? Revilla o Rimulya? Revilla pa rin. Kaya kailangan durugin daw ang mga Revilla sa politika. Ito ang ginagawa ngayon kay Senator Bong Revilla. Kaya nga, pati itong NITA, itong grupo na NITA ha, hindi ko to kagrupo. Grupo ng NITA, National Institute for Transparency and Accountability, duda sa mga ina-accuse kay Senator Bong Revilla. Duda sila. Pangalawa, easy target kasi si Bong Revilla kasi dati nang nakasuhan. But, remember, he was acquitted doon sa kaso niya. Kasi yung ibang mga media, tingnan nyo, kasama yung mga media na naninira eh. Laging sinasabi, pangalawa nyo na to, pangalawa niya na yan. Pangalawang ano? Hindi nila sabihin na napawalang sala si Senator Bong Revilla noon. Walang sapat na ebidensya. Ibig sabihin, talagang malinis si Senator Bong Revilla noon. Kasi nga, remember the story? Ipapaalala ko lang sa inyo. Politics. Dahil si Senator Bong Revilla at saka nung panahon na yun si Jinggoy, sila yung mga umagainst kay Pinoy noon. Kaya nga, di ba, binitbit sa Malacanang? Naalala nyo yung kwento? Binitbit sa Malacanang yan si Senator Bong Revilla noong panahon ni Pinoy para kausapin. Tapos ayaw niyang pumayag, hindi siya pumabor doon sa gusto mangyari ni Pinoy. Doon siya pinatungan na ng kaso, pinakulong na, sinira na. Kasi at that time, siya pala, ang taas niya sa ratings, siya pala ang susunod supposedly tatakbong presidente noon. Para tumapat sa bata ni Pinoy. Hanggang ipinakulong para masira yung pangalan. Alam mo naman tayo, minsan mga Pilipino, judgmental tayo eh. Minsan hindi na natin inaalam ang istorya. Basta inakasuhan sa media, sira na. Ganun eh. It's all about perception. So nung sinira siya sa publiko, sa mata ng tao, perception. Pero magtataka ka, kasi ito eh. Isipin mo mabuti ito mga kababayan ha. Kung talagang sablay ang mga Revilla, bakit paulit-ulit silang binoboto, pati yung mga anak, sa Cavite? Wala pa ata ako natanong na taga Cavite na magsasabing, ang mga Revilla, loko yan. Ang mga Revilla, abusado yan. As a matter of fact, marami dyan. Pati nga yung kapatid ba yun o pinsan? Umaangat din. Magaling din daw sa Cavite. Sabi ko, bakit ganun? Nung mga panahon na hindi ko pa alam ito, bakit ganun? Parang ang dumi niyan tingnan. Kasi nga, iyan ang trabaho ng media. Lalong-lalo na yung mga kapanalig na mga tulpo. Kaya nilang manira ng manira sa publiko. Ganun. Ganun po sila. Siniraan ng todo-todo. Ngayon, inuulit na naman to para talagang mabura sila sa Cavite. Kasi nga, sa totoo lang, kung hindi nagbati ang Rimulya at Revilla sa Cavite, hindi mananalo ang mga Rimulya. Tinatain na yan sa Cavite. Galit ang mga taga-Cavite dyan sa mga Rimulya. That's the truth. Sabi ko nga sa inyo, do not ask me. Ask those Caviteños. Alam na mga Caviteños yan. Gusto nila si Revilla, mga Rimulya, tinatain na nila dyan. Ayaw nila. Kaya lang, wala na magagawa. Kailangan tanggalin to Revilla para umangat ang mga Rimulya. Kasi wala daw kwenta yung mga sumunod eh. Lalo na yung kwento sa akin, yung anak daw, na nasa gobyerno ngayon dyan sa Cavite, wala daw kwenta eh. Mahinang nila lang. Yun ang sabi. Sabi nga, to eliminate, para manalo yung mga second generation o third generation Rimulya, kailangan mawala ang Revilla. Iyan daw ang tunay na story. Kaya nga, nung nakita ko, naalala nyo, yung si Bernardo, lagi niyang, di ba pinuna ni Marcoleta yan? Laging pabago-bago ng statement si Bernardo dahil kasama si Rimulya. Tapos nagdataka nga
si Marcoleta, bakit laging sa lahat-lahat, yung iba pa mga DPWH, lagi si Bernardo ang kasama. Laging siya yung nanggaling sa DOJ, inaabutan anong tawag doon, sinumpa ang salaysay, yun yung binabasa. Lagi. Balikan nyo yung mga video. Bakit? Dito napapaghalataan o nakukonfirm yung mga kinikwento sa akin ng mga taga Cavite. Ganyan pala talaga yan. Etong pagdawit kay Senator Bong Revilla ay labanan lamang pala ng Cavite politics. Okay? Hitting two birds in one stone. Ano yun? Madadivert na yung issue sa mga Romualdez at kay Marcos at kay Sandro at kay First Lady, mawawala pag idiniin at ikinulong si Senator Bong Revilla at si Bato. Nakikita nyo yung buong picture, yung buong propaganda ng gobyerno. Imagine ninyo, imagine ninyo, pag nakulong si Bong Revilla, pag nakulong si Bato, it will be a big story na yung galit ng tao inililipat nila ngayon kay Revilla. Hindi nyo napapansin? Merong pattern. Yung mga trolls, inililipat lahat ng galit kay Revilla. Tangina, mas galit pa sila kay Revilla kaysa kay Romualdez. Saan ka nakakita ng ganun? Walang kinalaman yung tao. Wala na Wala nga siya sa Senado ngayon Di ba? Inilaglag nga siya ni Marcos Tapos siya pa yung parang sobrang sama. Tapos si Romualdez parang, I'm the holy one. May ganyan. Ano yung ganyan? Pakpak. Diba? Ganun katindi ang nangyari ngayon. Nalilihis talaga sa tunay na issue kasi nga naman, di ba, ang packaging ng media, second time around. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan,
walang hanggan.